Good afternoon everyone. How are you today? I am Nolito Maka, the Apostolic Believers of Christ. Ito po ay ating YouTube channel. Ito po ay gamitin natin mga kapatid sa pangarap ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon. Tayong lahat talaga ay magakamit po ng kapayapaan at magkaroon po tayo ng kaligtasan ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sa bawat araw po tayo po nangaral ng salita ng Diyos at ito po ay pinapangaral po natin upang na matatagpo ating pananampalataya sapagkat nais ng Panginoon talaga, tayo talaga makaisa po sa kanyang kalatian. Ito po ay sinabi niya sa 2 Peter in chapter 3 in verse 9 na ang Panginoon pinagpabayan ang kanyang pangako. Subalit niyo mga kapatid, tandaan po natin na nagpakumbaba lang ang Panginoon na ayaw niya may isang mapahamak mga kapatid. Ayaw ng Panginoon may isang mapahamak, kundi ang lahat sana makamit na magsisisi. No? Tataligo tayo sa masamang pumuhay. Ano ba ang natin mga sabihin natin kalagayan ngayon? Baka patuloy na po tayo sa ating layunin na hindi po nakakabuti sa Panginoon. So tanda po natin mga kapatid na ang salita ng Diyos patuloy ngayon na binigay po sa atin upang naming karapat-dapat po tayo sa kanyang kalatian. Ayaw ng Panginoon mga kapatid na itong natitirang araw natin sa ating pamumuhay ay hindi po mapakinabangan. At tandaan po natin mga kapatid na ang Panginoon patuloy talaga nagbibigay sa atin na pagkataon. Kahit sa pangitan po ng video na ito po YouTube channel natin mga kapatid. So sana suporta po kayo. Dito po i-share lang po natin at saka i-subscribe lang po natin. Sapagkat sa pagitan nito mga kapatid, marami tayong matutunan sa salita ng Diyos. Kahit papaano, ganitong paraan, marami tayong matutunan. Karagdagan na po ng kaalaman natin. Siguro mayroon naman tayong alam. Pero alam ng Panginoon na may pagkukulang pa po tayo sa ating pamumuhay ngayon. Ano ba talaga ang nakikita ng Panginoon sa atin ngayon? Ang Panginoon po nakakaalam. Ako po ay ginawa ko lang po ito na dagdag kaalaman lang po at saka maging handa lang po tayo mga kapatid sa bawat araw. Sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, parang usok lamang. Sa saglit makikita, kagad nawala. So ganun ang buhay natin mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. Huwag natin hayaan mga kapatid na itong mga panahon na ating buhay natitira ngayon ay natin mapakinabangan. Tandaan po natin na ang Panginoon po patuloy hanggang ngayon nagbigay po sa atin ng pagkataon upang na maging karapat-dapat po tayo sa kanyang kalatian. Sapagkat yung talaga ang layunin ng Diyos, mga kapatid, na talaga tayong lahat magkakaroon po ng kapayapaan at saka sana mga kapatid na itong ating pag-asa ay makamit po natin. Siguro lahat ng tao naman ngayon nahanga ng buhay na walang hanggang, subalit hindi po lahat talaga ay nakakaalam ng salita ng Diyos. Dahil po na minsan po ang ating pinupukusan na lang po ang pumuhay ng makasalibutan. Ang ating pinupukusan po ang mga material o physical ba natin, gusto natin na pasarapin ang pagkain ba o ang katawan natin masaya palagi. So ano mang paraan natin na gawin, mga kapatid, hanggang dyan lang po tayo. Pero kung ang salita ng Diyos pagbigyan po natin, sigurado talaga mga kapatid na ang buhay na malahanggang makamit po natin kung pagbigyan po natin ng Panginoon. Ayaw talaga ng Panginoon mga kapatid na itong buhay na tira po sa atin ay hindi mapakinabangan. Sapagkat ipinako na po ang Panginoon si taas ng krus, sapagkat sa pagitan ng kanang kamatayan sa krus, magkaroon po tayo ng kapayapaan. Magkaroon po tayo ng buhay na malahanggang. Siguro mga kapatid, kung yun po ang nais natin, hindi po tayo sabihin natin na bibiguin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, mapagmahal po siya ng Diyos, mga kapatid. Mapagmahal siya ng Diyos, puspos na awa, banayad po sa pagkagalit. Yung pinakasulat sa Hunas Kapitulo 4, versikulo 2. Mga kapatid, ang Panginoon natin na pinaglingkuran, mahabagin. Diyos maawain, puspos na awa, banayad sa pagkagalit, at mapagkumbaba ang loob niya. Hanggang ngayon mga kapatid, nanatili pa po itong langit at ang lupa sapagkat ito po ang nais ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid na darating ng araw na itong langit at ang lupa na ating nakikita ngayon, ito po ay giginawin ng apoy, mga kapatid. Giginawin po ito ng apoy. Sa 2 Peter chapter 3 in verse 10 to 11, ganito mabasa natin mga kapatid, ayon po sa nakasulat. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya namang nanakaw, na ang kalangitan sa araw na iyan mapaparam, kasabay ng malaking ugong at ang bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga pawang nasa lupa, pawang masusunog. So ito po mangyari mga kapatid ng sanlibutan. Kaya ayaw ng Panginoon na
hatulan po ang sanlibutan, mga kapatid, makasama po tayo sa hatol na yan sapagkat mapupugnaw ang lahat ng bagay. Saan kaya ang tao, saan talaga ang tao titira? Yun po ay nais ng Panginoon, iligtas po tayo. Ito pagparito ng Panginoon Kristo po, ito pagligtas mga kapatid. Iligtas po tayo ng Panginoon. Bakit iligtas tayo? Sapagkat sinabi dito sa 2 Peter chapter 3 in verse 10 to 11, dadapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya magnanakaw, na ang kalangitan at araw na iyan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong at sa mga bagay at ang mga bagay na sa langit ay mapupugnaw na matinding init at ang lupa at ang mga gawa na nasa lupa pawang masusunog. No? Yun ang mangyari sa libutan mga kapatid. Sa verse 11, yaman ang lahat ng mga bagay na ito mapupugnaw. Sa ganito, ano ang iyong pagkatao? Ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain. So dahil daw ganito mangyari, ano ba ang narapat sa atin? Dapat daw mamuhay tayo ng banal at saka may pagkamaawain. Kawaan natin po ang mga tao. Kawaan po natin sila na naghihingi po ng tulong. Kawaan po natin sila lahat na nangailangan talaga ng mga ano ba talaga ang kanilang mga pangailangan. Mawaan natin. Ibig sabihin, kung mayroon ka, tumulong naman tayo. Malibang kung wala ka, hindi ka makapagtulong kasi wala ka. Pero kung mayroon, maawa po tayo. Kaya kung wala, maawa din tayo. Ibig sabihin, hanap ng paraan upang na kahit pa paano, makatulong naman tayo, mga kapatid. Kasi ito po ang nais ng Panginoon, ang pagkabanal at saka ang pagkamawain. Dahil doon ganito ang mangyari sa sanlibutan, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw ng ganitong ano ang inyong gagawin ng mga inyong pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay. Banal na pamumuhay. Mga kapatid ko, pag-usapan ang banal na pamumuhay, kumusta kaya sa pamumuhay ngayon? Nag-iingat ba tayo sa pagkabanal tulad ni Kapitan Cornelio? Nag-iingat si Kapitan Cornelio sa pagkabanal? Kaya ang anghel nagpakita po sa kanya sa 3:00 na hapon. Na habang siya nanalangin, nagpakita po ang anghel mga kapatid. Sapagkat ninanais ni Cornelio ang pagkabanal. No? Maging banal siya. Kaya sabi ni Apostol Pedro, yaman ganito ang mangyari, mapupugnaw ang lahat ng bagay, masusunog ang kalangitan, lahat ng bagay masusunog, sumitan ng apoy. Ang sinabi sa 11, 2 Peter chapter 3 verse 11, yamang ang lahat ng bagay ganito ang mapupugnaw, sa ganito, ano ang iyong gagawin na pagkatao nararapat sa inyo ang pagkabanal na pumuhay at pagkamaawain. So talagang ganito talaga. Pagkamaawain. So mga kapatid, minsan po, kahit mayroon ang tao, sabi wala. So, kahit na po nandyan sa bahay, sabihin mo wala. Kasi ayaw niyang humarap sa mga tao at ayaw niyang tulungan ang mga tao nang hingi na po ng tulong. So yung mga tao na ganyan, wala po silang bahagi sa kanilang langit sapagkat mapupugnaw. Kung basahin natin ang verse 7 nito, hindi langit lang mga kapatid ang masusunog sa araw ng paghatol ng sanlibutan. Hindi lang po mga bagay, pati ang tao. Pati tao. Ito. Sinabi po sa verse 7, 2 Peter chapter 3 verse 7. Pakinggan po natin mga kapatid, ganito mabasa natin. Ngunit ang kalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ngayon din ng salita ay iningatan talaga sa apoy at iningatan sa araw ng paghuhukom at paglilipol sa mga taong masama. So kasama, hindi lang po yung sabihin natin mga bagay sa libutan. Hindi po yung mga bagay sa libutan ang masusunog, pati ang mga taong masama. Sa isang pagsabihin natin, hatol ng Panginoon, kasama po ang mga tao. Masusunog po ang mga tao dito. Hindi kayo mga bagay lang. Sana alam natin mga kapatid upang ingatan ang pamuhay natin sapagkat siguro komportable na po tayo ngayon sa ating pamuhay. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lang po mga bagay na nakikita natin masusunog. Hindi po langit lang at lupa, pati ang tao. Yun na po ang panahon mga kapatid na maghiganti na po ang Panginoon. Siguro sa ating pamuhay ngayon, komportable na po tayo mga kapatid. Siguro komportable na po tayo sa ating pamuhay. Ang hindi siguro natin alam mga kapatid na ang mangyari ng sanlibutan, ganito ang mangyari. Praise God, hallelujah. Lahat ng mga sabihin natin natitira mga kapatid, lahat po ng nakikita ng mga bagay sa libutan, ito po ay masusunog. Ngayon, kung masusunog man ang lahat ng bagay, saan pupunta ang mga tao? Masusunog din ang tao. Masusunog.
Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 in verse 7, na itong langit ngayon na natitira, na natili pa ngayon, ito po hinanda sa apoy at sa paglaglag at pag sabihin natin paggunaw ng mga bagay at sa mga tao. So kasama na po ang tao sa isang kislap mata lang po mga kapatid, sa isang kislap mata pagbalik ng Panginoon, masusunog po itong lahat ng bagay. Walang matitira. Pati tao, mga kapatid. Kaya napakahalaga po mga kapatid sa ating pamumuhay. Dapat talaga alam natin ano ba talaga ang dapat gawin natin. Kumpiyansa lang po tayo siguro. Baka kumpiyansa lang po tayo. Akala siguro natin ang salita ng Diyos hindi totoo. Pero darating ang panahon mga kapatid, mangyari talaga yan. Pero mga kapatid, biyaya po ng Panginoon ang ating nakamit. Hindi pa po mga kapatid nangyari yung sinasabi na Apostol Pedro na itong langit at ang lupa na sabihin natin natili, ito po iningatan para po sa apoy at sa pagpugnaw ng mga tao na walang panampalataya sa Diyos. So dapat na mga kapatid, pag-ingatan po natin ang ating pamumuhay sapagkat ayaw ng Panginoon talaga na itong natitira ng buhay natin ay hindi po natin mapakinabangan sapagkat palagi po ang Panginoon nagbigay sa atin ng pagkataon. Sayang naman mga kapatid ang mga panahon na atin na sabihin natin nakamit itong pamuhay natin ngayon sa libutan, hindi natin alam siguro kung ano dapat gawin natin. Sayang naman mga kapatid na darating ang panahon, pagsisi lang po ating maani. Sayang mga kapatid, pagsisi lang maani natin. Kapag magsisi ang tao sa huli, hindi nakabuti po. Kapag nagsisi ang tao sa huli, hindi nakabuti. Pero kung magsisi tayo ngayon, so alam natin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Sapagkat hindi ka magsisi, so patuloy ka. Patuloy ka na mamumuhay sa ganun nga pamumuhay kahit hindi po sabihin natin nakakabuti sa harapan ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin ang tao sa paggawa ng kasamaan. So mga kapatid, kung ganun lang ang ating pag-asa, hanggang sa liputan lang po tayo mga kapatid, makakasama po ang tao sa paggunaw ng daigdig, makakasama ang tao. Biblical po yan mga kapatid. Ulitin ko po sa pagbasa. Dito po sa 2 Peter in chapter 3 verse 7, ganito po ang mabasa natin. Ganito po ang salita ng Diyos na sinasabi, ngunit ang kalangitan ngayon at ang lupa, sumagitan ngayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinalaan sa araw na paghuhukom at paglipol sa mga taong masama. Sa araw ng paghukom, wala na po itong lahat at ang mga taong masama. Lilipunin po ito kasama ng apoy kasi patayin lahat talaga bago harap sa hukuman. O ganito, sa pahayag, mga kapatid, sa pahayag chapter 20 in verse 12, ganito po basa natin. No? Tandaan po natin to. Sa verse 12 po, sa chapter 20 sa pahayag, ganito ang basa natin, mga kapatid. 11:12. At nakita ko isang malaking luklukan maputi, at nakaluklok doon ang kanya sa harapan, at ang lupa at langit ay tumakas na, at wala nang sumpungan na kinilagyan nila. Verse 12. Nakita ko mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, at binuksan ang mga aklat, at binuksan ang ibang aklat, at siyang aklat ng buhay, at ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa aklat, ayon sa kanilang magawa. So wala na po ang langit at ang lupa. Kaya itong sinasabi, patayin lahat muna bago maghatol. Kaya yung mga tao na mga masama, kasama sila sa paglipol ng sanlibutan. Masusunog ang lahat ng bagay sa sanlibutan, kasama ang tao. Kaya nga iligtas tayo sapagkat ganun ang mangyari mga kapatid ng sanlibutan. So maraming salamat mga kapatid, dito muna ako, minuto lang po ito. So dagdag po na ating kalaman. So wag nating kalimutan mga kapatid, subscribe lang po, like and share lang po sa ating YouTube channel. Araw-araw po tayo nag-aaral ng Biblia at saka patuloy tayo na pinapangaral natin ang salita ng Diyos upang makamit ang kaligtasan. Ito bilang Apostolic Tumak, Apostolic Believers of Christ magsasabi, grace, mercy, and peace be with you as. Amen.